Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong masurpresa ang Ama kung paano niya ako sinurpresa ngayong araw. Tayo po ay malayang magbahagi kung ano po ang nais nating ibahagi, kung sino man po ang tatawagin sa gitnang ito. Kung paano nga po, bakit nga po ba tayo ay pabalik-balik na nagtutungo sa dakong ito. Sa umaga pong ito ay pangungunahan po muna ng isang awitin ng isang anak ng Caps, si kapatid na Janine. Magandang umaga po sa lahat. Nandito na naman po ako. Inaalay ko po yung kanta ko para po sa lahat. Sa alagad po, sa Caps, sa mga tagasunod. Sa magulang ko po. Saka po sa mahal na Panginoon at mahal na Apo. Kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw. Ang landas mo ay mag-iilaw
Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong maliw. Bakit pa bumabalakid iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangang gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Kung isipin ikaw lamang may madilim na kapalaran, ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangang gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangang gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko ang laban. Pagkabigot, alinlangang gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban. Salamat po. Maraming salamat po sa maganda niyong tinig. Ngayon naman po ay mayroong magbabahagi sa internet si kapatid na Lorna Simbulan. Hello. Hello po. Hello po. Magandang araw po. Magandang araw po. Hello. Hello po. Okay na po. Okay na po. Buhay po ang Diyos. Maraming salamat po sa Ama sa pagkakaloob po niya sa akin ng banal na oras upang maibahagi ko po ang kanyang kabutihan at kadakilaan. Hindi ko po alam bakit pag sa mga ganitong oras, hindi ko po mapigilan ang luha ko na tumulo. Maraming salamat po sa mahal na Apo, sa mga taong ginagamit niya kay Mami Beth para po maging posible po ang pagbabahagi ito. Kanina po kasing umaga, nakachat ko po siya through Facebook at sabi ko po na gusto ko po magbahagi sa kadakilaan ng Ama, sa kalooban po ng Ama na pagbigyan po. Maraming salamat po.
ito pong 2 buwan na lumipas na to, December at January, hindi po maikakaila na ang pamilya po namin ay dumaraan sa mga pagsubok. Ito lang pong December na to, nandito po ako sa Korea. Nalaman ko po na hindi po na-extend yung visang binigay sa akin ng boss ko. So humingi po ako ng patnubay sa mahal na Apo na kung ano po ba ang marapat kong gawin. At yun nga po, tuwiran pong sinabi ng mahal na Apo na, anak, huwag kang uuwi, panaligan mo na bukas may tatawag sa iyo at magbibigay sa iyo ng trabaho. Nagkatotoo po, wala pong kabulaanan ang salita ng Ama sa pamamagitan po ng kanyang kinalugdan ng ating mahal na Apo Kaching. At hanggang ngayon nga po ay nagtatrabaho po ako. Salamat po sa kanyang kadakilaan. Tunay nga po na sa tuwina, siya po ang nakababatid ng lahat kung ano po ang marapat sa akin. Last January po, kung mapapansin po ninyo, lalo na po yung madadalas po sa banal na dampala, lagi pong nagsisimba yung nanay ko. May kasama po siyang isang babae, yun po yung tita ko. At ngayon nga po, hindi po sila masyado nakakapunta dyan dahil wala po, naka-bed rest na lang po talaga siya, bedridden na po talaga siya dahil nung pong last week po, naisugod po siya sa hospital. At nagulat po kami sa findings ng doktor at nalaman po namin from them na stage 4 lung cancer na po yung sakit niya. Wala po kami magawa sa una, kundi po ang umiyak. Hindi po namin ipinaalam sa kanya ang tunay na sitwasyon po niya dahil alam po namin na mag-aalala siya. Pero sa kabila po nung nangyari na yon, yung pong puso ko natuwa kasi nung pong tumawag po ako sa kanya, yung pong taong na yon na dati pong matigas, wala kang maririnig sa kanya na mga salita, kundi puro mga salitang tao, puro galit, hinanakit. Ang lagi po niyang sinasabi, sabi niya, kaya ko to. Sabi niya, na alam ko, ang Diyos ang gagabay sa akin. Tuwang-tuwa po ako sa kabila po ng pinagdadaanan niya na alam ko na masakit po ang pong pamilya namin. Nakita ko po na minsan pa po, binuklod po kami ng Ama pag magkatulong-tulong at maging matatag po para sa Kanya. Kaya po kahit po dumadanas po siya sa matinding sakit, kirot, kumukuha po siya ng lakas sa Ama. Lagi po niyang pinapatawag yung nanay ko na sabi niya, magdasal tayo. Tapos yung kapatid ko, nag-record po siya ng mga praise song. Yun po yung lagi niyang pinapakitkan. Kahit po sinabi sa amin ng doktor na in 3 months, babawiin na siya sa amin. Sabi ko, salita lang yun ng tao, hindi yun ang salita ng Ama. Subalit kung ano po ang nararapat at ipagkakaloob ng Ama, tatanggapin po namin yun na maluwag sa puso namin dahil alam po namin higit sa plano ng tao, mas may kabulahan po kung ano po yung plano ng Ama para po sa amin. Last week naman po, yung isa pong miyembro ng pamilya namin na-confine po. Pero dahil nga po tunay na mahimala ang Ama, nakalabas na po siya sa ospital. Kagabi po around 8, dapat po 8:30 mag-out na po ako sa work. Ako naman po yung na-aksidente. Yung pong isa kong kasamang Taiwanese. Aksidente po niyang natamaan yung pedal po ng isang machine at dahil ako po yung nagsisetting dun sa mga ginagawa po namin, naipit po yung kamay ko. Pero dahil alam kong ginagabayan po ako ng Ama, mabilis ko pang nai-atras yung kamay ko. Yun nga lang po, medyo natamaan po yung dulo ng daliri ko. Kaya po, dinala po ako sa ospital. Sabi ko nga po kanina kay Mami Beth, Mami, pa-bless po ng daliri ko. Sabi ko sa kanya. Nung pong time na yun na may naramdaman po ako na biglang tumulo yung luha ko at dumaloy po yung kilawod sa katawan ko. Sabi ko, Mami, ba't ganito po yung nararamdaman ko? Sabi niya, anak, binibless kita. Sabi niya, salamat at isang espiritu ang nasa sa atin. Sabi po niyang ganun sa akin. Kaya po, kahit po ang dami pong pagsubok, ang dami pong problema na ngayon,
masayo po yung puso ko. Sabi ko nga po kay Mami Beth, siguro na-miss ako ni God. Kaya nangyari sa akin yung kagabi. Kasi kung hindi po yun nangyari, hindi po ako magkakaroon ng oras ngayon na maibahagi na siguro po takda na po ng Ama na magbigay ako sa Kanya ng konting oras ko dahil aminado po ako na naging sobrang busy po talaga ako sa pagtatrabaho. As in, pagdating ko po sa bahay, wala na po akong oras. Tulog na po talaga kagad ako pagkatapos ko pong magdasal. Pero iba pa rin po talaga yung kailangan minsan may banding. May banding tayo kay Lord na hindi lang sa pag nagdasal ka tapos na. Sa kabila po ng mga pagsubok na ito, natutuwa po ako kasi sabi po ng mama ko nung nakausap ko po siya nung isang araw, yung isa ko pong kapatid na talagang sa salitang tao po, sinasabi po namin na talagang kulang na lang sumuko na po kami sa tigas ng ulo niya, sa lahat ng mga pasakit na sama ng loob na binibigay po niya sa nanay at tatay ko, maging sa akin po. Sabi ni mama, anak, unti-unting nagkakabunga yung pagbabata ko sa pagpunta ko sa dambana, unti-unting pinapakinggan ng Ama yung mga panalangin ko sa kanya na yun nga daw pong kapatid ko. Nag-attend daw po ng kursilyo at nung bago daw po sila umalis sa bahay, dahil nga po, humihingi po kami ng mga larawan ng Divine Mercy. Sabi niya daw po niya kay mama, mama, sa akin na lang tong isa at iuwi ko dun sa bahay namin, ipopost ko dun sa pintuan namin. Mga simpleng bagay po, pero dun po ako kumukuha ng lakas sa mga taong ginagamit ng Ama na nagbibigay po sa akin ng inspirasyon para lumaban. Maraming salamat po. Kapit lang po sa lahat po ng may mga ganitong pinagdadaanan, paiba-iba man po tayo. Pero kung isusuko po natin lahat sa Ama at magtitiwala po tayo na may magagawa siya kahit po sa pinaka-imposibleng paraan, panaligan po natin na nandiyan siya, laging maantabay at gagabay po sa atin. Kakaibang lakas po yung nararamdaman ko ngayon kahit naramdam ko po na medyo nalulungkot ako dahil mag-isa po ako. Wala po yung pamilya ko sa tabi ko. Pero kanina pong nanonood po ako ng live streaming ng Banal na Gawain. Kita ko po yung mga pag-indak ng mga may sakit. Ang sarap-sarap lang po sa pakiramdam. Tumutulo po yung luha ko, yung pong unang nag-share ng kanta. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tao na mabibigyan po ng pagkakataon. Huwag po kayong mahiya. Hindi po masamang umiyak. Hindi po masamang magsalita kung ano po yung katotohanan na nararamdaman nyo sa puso nyo. Hindi nyo po mararamdaman talaga yung saya at pagpapalang binibigay po sa atin ng Ama. Muli po, maraming salamat po sa oras. At huwag po tayong magsawang magbigay ng papuri at pasasalamat sa Ama, sa ating mahal na Apo Conching, sa mga alagad, Pops, IT team, choir, mga tagasunod pasyente. Maraming salamat po. Mahal na mahal po tayo ng Ama. Salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Bagamat po siya ay malayo, ninais po niya makapagbahagi. Na sa pagbabahagi po niya ay pumapasok yung pagtitiwala niya sa Diyos. Paano pa nga po ba na tayo ay narito lamang? Marapatin po natin na makapagbahagi din. Susunod ko pong tatawagin ay ang kapatid na Myrna. Muli po, Ama, purihin at nakilain ka. Salamat po muli sa pagkakataong ito na magiging bahagi ako ng gawain mo. Sa bawat araw, niloloob mong makapag-alay ako ng awitin para sa iyo at para sa mga kapatid ko. Muli po, Ama, pangunahan at pagharian mo po ang lahat-lahat sa katauhan ko. Nawa, ang pag-aalay ko ay patuloy na maging kapaki-pakinabang sa bawat isa at nawa ay patuloy malugod ang iyong banal na Espiritu. Amen.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang ganda po ng bahagi. Anak na Lorna, salamat anak. Ang ganda ng pagbabahagi mo, bagamat yung binahagi mo, kung pagninilayan eh, hindi ka galak-galak, ano po. Subalit ang ibig kong sabihin maganda ay ipinadama mo sa pamamagitan ng pagbabahagi mo ang tanda ng pagtitibay. At kung paano ka sa malayong dako'y tumatahak, tumutulay ka sa tulay na bato na walang katibagan. At manalig ka sa patuloy na pagkapit mo sa ating Panginoon, sa pagtitiwala mo sa mga taong ginagamit, higit lalo ang ating mahal na Apo Conching, at kung paano ginamit ang katauhan ni Mami Beth. Mapalad ka na malayo man ay patuloy kang sumusubaybay, patuloy kang nagtitiwala. Kaya anak, ito ang awitin. Namdamin mo, nawa magdulot sa iyo ito ng galak, pagtitibay at kalakasan. Para po sa ating lahat, ang awiting ito, namnamin po muli ninyo. Para po sa ating lahat. Bridge over troubled water. When you're weary, feeling small, when tears away your eyes, I will dry them all. I'm on your side. When times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay it down like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you are confused, when evening falls so high, I will comfort you, and I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, it will lay me down like a bridge over troubled water. It will lay you down. Sail on, silver friend, sail on by. Your time has come to shine. All the dreams are on the way. Oh, see how they shine. When you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water.
It will ease your mind like a breeze over troubled water. I will ease your mind. I ease your mind. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Thank you. Maraming salamat. Napakaganda po ng tinig ng ating mahal na kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming Mother of the House. Salamat, Ama. Muli ang pagkakataong ito, ang araw na ito ay pinagkaloob mo upang maghayag ng iyong kabuntihan loob at kagandahang loob sa bawat araw na sa amin ay iyong binibigay na kailanman ay hindi kumupas. Bagkos, patuloy mong pinadadama na ikaw ay Diyos na buhay namin pinaglilingkuran sa dako mong banal sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Pukunching na sa amin ay ginamit mo at binahagi upang masumpungan ng iyong kabanalan at paglingkuran ka ng buong katapatan. Nawa po, Ama, ang lahat ng anak mong tinawagan sa oras na ito ay makadama sa iyo at tuwirang papasukin ka sa kanilang mga puso. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Na-irritate na naman po yung mata ko. Habang umaawit si Nanay Myrna, nararamdaman ko kung paanong kumakatok ang Diyos sa puso ko. Buhay po ba ang Diyos? Parang sinasabi niya sa akin na kagaya ni kapatid na Lorna, malayo man siya, parang sinasabi sa akin ng Panginoon na, sabi nga ni Mami Beth, sagwan ka lang ng sagwan. Amen? Sige, sumulong ka lang, sumulong. Salubungin mo lang kung ano yung pahintulot ko na dapat ay matupad nyo. At naririto lang ako sa tabi nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kapatid na Lorna, nandyan lang sa tabi si God. Malayo ka man, ano man yung kaukulang kaganapan, hindi pwedeng putulin yan eh. Kasama yan sa script ng buhay ng bawat isa. Ang pagsubok po ay kasama sa script ng ating mga buhay. At habang umaawit si Nanay Myrna, yung pag-indayog ng kanyang tinig, parang pag nakapikit ka, sabi ko kay Mami Beth, parang ang sarap pakinggan yan kapag nasa harap ka ng dagat at kabundukan ang nakapaikot sa'yo. Ang sarap ng labin na kasama mo ang Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, habang nagbabahagi po ang mga kapatid ko, parang binalik sa akin yung kaukulang bilang facilitator si Mami Beth po kahapon, parang gusto ko pong tutukan na ibigay sa inyo yung pagbabahagi ko doon sa pananampalataya at dudugtungan ko po ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil may 3 po siyang katangian. Ano po yun? Sino po yung andito kahapon? Review lang po. Sino po yung kahapon na yan dito? Ano po ang katangian ni God? Omniscient, omnipresent, omnipotent. Alam niyo po, yung 3 na yan ay bawat isa ay ginagampanan ni God sa atin. Amen? Kaya lang po hindi natutuklasan ng lahat sapagkat nananahan po doon sa sariling lakas at karunungan bilang tao. Kaya hindi po matuklasan na yun yung kapangyarihan ng Diyos na ibinibigay po niya araw-araw at yun ay walang kupas. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasambit? Alam niyo po, kapag dumaraan ka sa pagsubok, sabi nga, kung si Satanas ay aktwal lang na tao na nasa harapan mo, dudurugin mo eh. Buhay po ba ang Diyos? Opo! Hindi mo siya pwedeng urungan, kailangan durugin mo. Ganyan din po yung pagsubok. Kapag pinahintulot ng ating Panginoon na ikaw ay dumaan sa pagsubok, alalahanin mo na lang yung kapangyarihan at taglay ng Diyos na kailanman ay hindi kumupas na maaari niyang ibigay sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung nagaganap sa akin. Sabi ko kay Mami Beth,
Alam mo, habang umaawit si Nanay Myrna, ang galing mo ka akong mentor. Buhay po ba ang Diyos? Na kapag sa tagisan po ng pag-aawit, at ako po, hindi po ako mga-awit, subalit kapag dinama mo sa puso mo ang bawat awit at yung lyric na naroon sa loob na yon, at ibilang mo na yung sarili mo, na kasama mo si God, maaaliw ka, mga kapatid ko. Amen po ba yon? Sa kasalukuyan po ay, sabi ko nga, walang exemption pagdating sa pagsubok. Lahat po ng mga hinirang, lahat ng mga tagasunod, o ngayon pa lang tumungo, ay dumaraan po sa pagdalisay bilang pagsubok po sa salitang tao. Ngunit, alam niyo po ba na naalala ko po yung bahagi ng banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na kapag madalas mong ginagampanan yung paglaban sa pagsubok, parang mani mo na lang ginunguya na ninanamnam ang bawat dumarating. Buhay pa ba ang Diyos? Dati, nakaklasify ko po sila eh. Ito mahirap. Ito madali. Ito mabigat. Ito malalim. Alam niyo po ngayon, lahat yan pantay-pantay na lang. Buhay pa ba ang Diyos? Ang mahalaga, may kasama ka. Nakagaya ng sinambit kahapon, ang kanyang kapangyarihan ay hindi kumukupas. Saan dako ka man naroon, ay naroon din siya. Ano man ang laman ng isip mo, ay alam niya. At kapag gusto mong ipagawa sa kanya, kaya niyang gawin. Amen po ba yun? Subalit, kailangan mayroon pong pagsusumamo. Hindi pwedeng utusan ng Diyos. Amen? Kailangan pagpapakababa, pagsusumamo, at pagpaparaya. Kaya, ang bawat kaganapan po ngayon, sa ngayon, wala lang po kayong kamalayan, mga tagasunod, kami po mga alagad. Tinutudla po kami sa Satanas. Kaya sabi ko, madalas kong sinasambit, alam mo ka ako, magaling lang ka ako siya kapag talikuran. Sapagkat mararamdaman mo kung paano kanya gagapiin. Wala man sa harapan mo yung paggapi niya sa'yo, ang gagapiin naman niya yung malayo sa'yo, na minamahal mo. Amen po ba yun? Kaya, alam niyo po, ang binibigay ko pong advice, lalo na sa aking anak, ako'y nahaharap sa mga pagdalisay. Maging mapaghanda ka, maging handa ka, at sa tuwina ay huwag kang mawawalay sa pagdulog sa Ama. Sapagkat si kalaban ay pilit akong ginagapi. Hindi siya makapasok sa akin. Sapagkat pumasok man siya, andyan ang Diyos para gapiin siya. Amen po ba yun? Paano yung malalayo ng mga minamahal mo? Maganda ka, nakangiti ka ngayon, tatawag na lang sa'yo, may problema. Buhay pa ba ang Diyos? So walang masuukutan si kalaban. Kaya sabi ko, alam mo, Satanas, magaling ka lang gumawa kapag alam mo kung makakasikit ka sa mga taong gagamitin mo. So balik kung ikaw lang ay buhay na kagaya ng tao, kanina pa kita dinurog. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nakakatawa. Bakit po? Isipin niyo po. Sabi ko nga, parang hinahamon ko na naman si Satanas. Alam niyo po, sa katotohanan lang, kapag nagpatotoo ka ng kabutihan ng Diyos, hindi mo dapat ikatakot. Kung itatago mo naman ang kabutihan ng Diyos, sapagkat baka marinig ni Satanas, wala siyang pakialam. Amen. Mas makapangyarihan ng Diyos. Kung paano mo pinanghawakan ang tatlong kapangyarihan ng Diyos ay taglay niya, bakit ka matatakot kay Satanas? Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Nung pagkatapos po ng nakaraang linggo, nag-drain naman po ako na ang aking, talaga po, kung wala po ka sa Panginoon, iisipin mo, naku, pa-ultrasound na nga ako, ganito, ganyan. Tapos nilagnat pa ang aking kasama. So kami dalawa at ang pinakamahirap, nawala na po kami totally ng kasama sa bahay. So balik ako sa dati. Alam niyo po, binigyan ko na lang ng positibong pagninilay. Ama, sadyang pinakikita mo lang sa akin na malakas na ako sapagkat ang katawan ko na ipinahiram mo ay binigyan mo ng lakas at kasama kita sa araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po yung nais ko pong hindi po pamana Gusto ko pong ipapunla sa puso nyo. Upang bawat araw na nagpapatotoo sa gitnang ito, yung galak na nararamdaman ng bawat isa ay galak din na mararamdaman ng mga tagapakinig. Amen? Sapagkat hindi nga po kami makapagbabahagi pag hindi nangyayari sa amin Kaya namin binabahagi, lalo't higit kapag ito'y lumipas na, sapagkat
binigay na ng Diyos ang solusyon kung paano mo tatawirin yung pahintulot niya na pagdalisay. At isa lang po sa tuwina, sabi ko nga, ang mahina, ang malalim, ang bababaw, ang konti, kapag araw-araw na't ikaw ay tumutupad sa Diyos, parang mani mo na lang ng inunguyayan. Yung dingdong ba, iba't ibang uri, ano po, iba ang tigas ng beans, mani, tapos yung mais. At kapag inuya mo, habang inunguya mo sila, magkaiba man ang tigas nila, masarap pa rin sapagkat malinamnam. Ganyan din po ang pagsubok. Parang matigas dahil kung lalo kapag false teeth ka, hindi ka makanguyang mabuti. So, hambing sa pagsubok, kapag alam mo na ito, ihanda mo na yung sarili mo. Wag kang maging mainit ang ulo. Naku, may pagsubok na naman ako. Ano bang buhay to? Wag niyo pong babanggitin yan. Wag niyo pong babanggitin. Alam niyo po, pag binanggit niyo po yun, talo na kayo ni Satanas. Amen po ba yun? Sapagkat yun lang yung titingnan niya eh. Kapag sinabi mong, naku, ano ba yung buhay na to? Naku, sigurado talo ka na ni Satanas. Sapagkat in-entertain mo na siya. Subalit, kung mga pagsubok, tawanan mo lang. Okay lang, welcome pagsubok. Okay lang. Sapagkat may Diyos kaming kasama. Buhay po ba ang Diyos? Ayan na naman ako, Mami Beth. Ayan na naman ako. Sabi siguro ni Satanas. Sa katotohanan lang po. Kasi parang lumalakas lalo ang loob ni Satanas kapag tinatago mo yung kadakilaan ng Diyos eh. Amen? Kapag ibinibigay mo yung kadakilaan ng Diyos, si Satanas umuurong. Sapagkat alam niya na palaban nito, may Diyos na pinagmamalaki, kaya hindi ko ito papasukin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po ang nagaganap sa akin ngayon. Sabi ko nga, Ama, talaga po, kakaiba ka. Subalit, ang pagkakaiba mo sa tao, kung bilang tao ang ating Diyos, syempre, sasalubong ka sa pagsubok, tatanggapin mo lahat. Parang masakit, ano? Kung isipin mo bilang tao, masakit. Subalit sa ating Panginoon, kapag pinalalim mo ang pagtanggap sa pagsubok sa Kanya na pinahintulot niya, masarap. Buhay pa ba ang Diyos? Yung pagkakaiba. Dahil, pagkatapos na naisadsad mo yon, sabi nga ni Nanay Myrna, sa bridge na yon, pag nakatawid ka, sigurado, galak ang nakasalubong sa'yo. Buhay pa ba ang Diyos? At yan po yung nagaganap sa amin. Sabi ko, Ama, malinaw na malinaw sa akin kung paano mong pinahimay-himay kay Taning ang aking paglalakbay. Ano po? Pinahintulot eh. Sabi nga ni Mami Beth, ano ba yan? Sabi ni Mami pagdagsa, Mami, nobena mo naman ako. Mga kapatid ko, nobena nyo naman ako. Ano ba yan? Sabi niya, ano ba yan? Pagkatapos, okay ka na? Meron na naman eh, ano ba yan? Buhay mo ba ang Diyos? Alam mo, sabi ko nga, talaga po kakong doon ko nakita kung paano akong pinag-interesan ni Satanas, nagapiin. Alam niya, siguro, na ako'y napakakinang sa kanyang paningin dahil gusto akong bawiin kay God. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Salamat sa Ama. Sapagkat dahil mas makapangyarihan siya, nagniningning man ang pananaw ni Satanas sa akin, hindi pa rin pinahintulutan ni God na ako ipaghapi kay Satanas. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, itong mata ko na naman po, sobrang sakit. Umiikot hanggang dito. Subalit sabi ko nga sa Ama, Ama, habang nagagawa kong ihakbang ang aking mga paa, muli sasabihin ko po sa inyo, habang nagagawa ko pong ihakbang muli ang aking mga paa, kung mata lang, baliwala yan. Pakakalakad pa ako patungo sa dambana. Subalit, lahat yan tatanggapin mo. Lahat tatanggapin mo. Kaya, kapag nagsasabi po ako sa aking anak na, Anak, may pagsubok na naman ako. Alam mo, sasagot sa akin ng anak ko, Ma, kaya mo yan. Hindi ako sanay nakakarinig sa'yo ng ganyan. Buhay mo ba ang Diyos? Po, immune na rin po, ano? Kaya sabi ko, alam niyo po mga kapatid, kaya ko po ito binahagi sa inyo ng buong galak. Kailangan nating lumaban. Amen? Huwag nating ipatalo si God. Huwag natin siya ipatalo. Kung tayo po ay karampot man sa oras na ito, ang mahalaga, alamin po natin kung ano yung mga ibinigay ni God na mga biyaya at pagpapala nung wala ka sa pagsubok. Amen? At huwag nating pahintulutan na
Kapag nasa pagsubok ka, yung biyaya pagpapala yun na wala na sa isip mo, tapos ibibintang mo na kay God. Wag niyo pong gagawin. Parang pinaubayan niyo na po ang inyong mga sarili kay taning. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, patuloy pong ibinibigay yung katatagan, kalakasan, na kagaya nung sinambit ni Mami Beth kahapon, yung walang humpay na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon, hindi man natin siya nakikita, subalit ang kanyang kapangyarihan ay kaya niyang gawin na sa atin na ibigay araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pagkakataong ito, sabi ko nga sa ating Panginoon, Ama, hindi pwedeng wala ka sa buhay ko eh. Amen? Hindi pwedeng wala. Sapagkat, iisipin mo na lang yung pinahihintulot mo mga pagdalisay na pinahintulot mo kay taning, sige, lakbay ka. Pagmasdan mo ang anak mong si Marisa, kung ano yung ginagawa, sige, subukan mo. Sige, tanggalin mo lahat. Huwag mo lang siyang papatayin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung tinatanggap ko po sa sarili ko. Huwag mo lang siyang papatayin. Tingnan mo kung ikaw ang gugustuhin yan, ako pa rin ang gugustuhin yan, sabi ni God. Kaya, kapag alam ko na po na yun yung binubulong sa akin, parang sabi ko nga, sige lang taning, mangasim ka sa akin. Subalit, hindi kita papatulan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, magtibay po kayo. Ibinahagi ko po ito ng buong galak sa inyo, sapagkat sa dakong ito, isinisilid ang katatagan, isinisilid ang kapayapaan, isinisilid ang pagtitibay, at higit sa lahat, pananampalataya na walang katapusan. Amen po ba yun? Sa pamamagitan po ng panalangin, ito po ay makakalaban na po kayo. Amen? Makakalaban na po kayo. Kaya, kapag kanina po, madaling araw, ginising ako, anak, ang kapayapaan, ang katatagan, ang pagtitibay, ang pagmamahal, at lahat ng mabubuti, aral ay mula sa akin. Kaya wag na wag niyong pahihintulutan, tanggapin niyo ang aral ni demonyo. Amen? Ano yon? Pagkatao mo. Siyempre, pagkatao mo na ang bumubulong sa isip mo, aba, kawawa ka naman. Naku, pagkatao yun. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat ang mga anak ng Diyos, hindi kawawa. Ang mga anak ng Diyos, binubuhay. Binubuhay niya, dinadamitan niya, pinagpapala niya, at lahat ng mga bagay na mabubuti, kaya niyang ibigay. Maging matapat ka lang sa Kanya at manalig at manampalataya, hindi siya mawawalay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po yung iiwanan ko po sa inyo. Lalo na po sa may mga karamdaman. Pasalamat po kayo, nagkaroon kayo ng karamdaman. Sapagkat kung wala po kayong karamdaman, wala kayo ngayon sa oras na ito. Amen? Hindi po kayo napagaling ng ating Panginoon. Sila po yung pinagaling nung gabi, tapos bumalik nung isang araw. Ano po? Pasalamatan niyo po ang mga dumarating na pagdalisay. Sabi nga, magsagwan ka lang na magsagwan, harap at likuran, nasa tabi lamang, kabilaan, kasama mo ang Diyos. Sa iyong pagsagwan, mahirap man isagwan, ang harap mo naman ihinahawi ang iyong daraanan. At sa tabi naman, gayon din, maging sa likuran. Kaya, anong nais ko po ituran sa inyo? Patuloy po nating panahanin ang banal na Espiritu sa ating puso, at tuwirang siya ang tutupad at gaganap, at magaganap lamang ito kung ipagpaparaya po natin ang ating mga sarili. Amen? Huwag po nating ipagparaya na 30% sa banal na Espiritu, 70% sa tao. Hindi po siya magtatagumpay sa inyo. Ipagparaya po natin na siya ang tumupad at gumanap, kahit 70% Espiritu, 30% tao, sigurado magtatagumpay ang Diyos sa ating mga buhay. At yan po ang aking sandata. Sabi ko nga, sa inyo, harapin nyo lang, huwag nyong urungan. Sapagkat kung ang pagsubok ay uurungan mo, pagsubok pa rin ang uurungan mo. Hindi yan matatapos. Dahil, nagagawa rin yan pong umikot para harangin ka. Kaya, kung paano ang pagsubok ay pinahintulot ng ating Panginoon, manampalataya at alalahanin nyo yung binigay sa atin ni Mami Beth kahapon, saan man dako, naroon ng Panginoon, lahat ng bagay kaya niyang gawin, laman ng isip at puso natin, kaya niyang alamin. Muli, magandang umaga sa gabi.
sa umagang ito. Maraming salamat po, Mother. Kung pinakinggan niyo pong mabuti, napakarami po yung mapupulot kay Mother. Susunod ko pong tatawagin ay aking kapatid na... Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Ang lahat po ay inaanyahang magsitayo.